So, what to do while waiting on God's promises? Last meeting, we talked about how to grow in the Word of God. Kapag nag-grow tayo sa Word of God, guys, ang salita ng Panginoon it's not only full of instructions. Isa sa mga amazing things about God's Word ay punong-puno rin siya ng promises. Kaya tayo tinawag na believers. Kaya tayo tinatawag na mga mananampalataya. We are believers because we believe in something. Nagkakaroon ng significance yung believing, yung faith, dahil may promise. So, paano natin ma-exercise ang pagiging believer natin kung wala tayong paniniwalaan? At ang salita ng Panginoon ay punong-puno ng mga promises. So, ang tanong, this is our question for tonight. What to do while waiting on God's promises? Because something na talagang mag-a-agree tayong lahat, no, na ang promises ng ating Panginoon is not always overnight. Some Bible characters who waited for their breakthroughs. They got the promises of God, but they have to wait for it. Una, our first character is Eve. Okay, nagkasala sila kasi tinukso sila nung ahas. So sabi ng Panginoon, God promised that from a child of a woman, di ba, madi-defeat yung snake. He was referring to Jesus. Imagine, nangako na ang Lord ng restoration. God already promised Eve about the restoration, about the redemption, about the salvation after many thousand years before the promise of God came true. Next character is Abraham. Alam na natin, no? Si Abraham, God promised him na magkaroon siya ng anak at magkaroon siya ng malaking family. But guys, he waited for 25 years before that happened. Okay? And marami pang nangyari. In between of God's promise and the fulfillment of His promise, ang dami nangyari. There were difficulties. He received God's promise, but he waited for too long. Our next character is Joseph. Joseph the dreamer. Naging good leader siya sa Egypt. Pero guys, before mangyari yon, God promised him na he will rule over his siblings. Nag-promise ang Panginoon sa kanya na nung bata pa siya, na mangunguna siya sa kanyang mga kapatid. And guys, before mangyari yun, ang dami pa niyang pinagdaanan. Pinagselosan siya ng mga kapatid niya, itinapon siya, sinabi ng mga kapatid niya, patay na si Joseph, pero ang totoo, ipinagbili siya para siyang naging alipin sa ibang bayan, sa ibang bansa, at naghirap siya doon. Again, Joseph received God's promise, but he waited for so long. Amen? And also David, King David, inanoint na siya para maging next king ng Israel while he was young. Siya na yung anointed one, pero iba pa rin yung hari ng bansang Israel. Naging katulong pa lang siya kahit siya na yung hari. At hindi lang yun guys, pinagselosan pa siya ni King Saul at siya ay pinagtangkaan pa yung kanyang buhay. He received God's promise, but he needed to wait so long. Amen? Guys, dito sa stories ng mga Bible characters na to, all the promises of God sa kanila were compiled in one book. And we can read it. And it is amazing, guys, because all their promises, all the promises of God for these amazing people, we can claim it on our own. Hindi natin kailangan mag-time travel para bumalik tayo kay Abraham para sabihin natin, okay, yung promise kay Abraham ay promise din sa akin ng Panginoon. No. We have the Bible. Magkakaroon tayo ng easy access sa mga promises ng ating Panginoon. Pero ang tanong, just like them guys, meron tayong promises but we have, and sometimes, most of the times, we have to wait for the fulfillment of God's promise. Now, the question is, what to do while waiting for it? Guys, meron akong testimony.
before we proceed dun sa ating lessons, meron akong pinagpe-pray sa Panginoon, yung blessing na Lord, akin to. Hindi to mapupunta sa iba. Alam mo yun? Lord, sana ako na to. Then last night, at hindi ako yung napili dun sa pinagpe-pray ko. Pero I know God reserved the best for me. I know from ever since, I know His plans for me. I know His plans for me is to prosper me and not to harm me. Because that's the Lord I know. Yun yung Diyos na kilala ko. He knows what's best for me. At nung kagabi, ang result ay hindi pa pala para sa akin yung matagal kong pinagpe-pray. Then guys, alam niyo, nakakatuwa sa Lord. Sabi ko lang sa Lord, wow, Lord, grabe ka. Ibig sabihin, hindi ito yung gagamitin mo para pagpalain ako. Hindi pa pala ito because I was looking at that opportunity na dun ko matatanggap yung breakthrough na inaantay ko sa Panginoon. Pero hindi sa akin napunta. Pero what's really amazing, I just found myself praising God in spite of my failure. I just found myself raising my hands and I was saying, Lord, thank you. Kasi ang ganda na nitong ina-expect ko pero hindi pa pala ito. So ibig sabihin may mas maganda pa. Guys, kaya ako umiiyak kasi sabi ko, Lord, hindi ako to eh. Na even I don't have yet what I prayed for, I can be grateful. I can say thank you, Lord. At sabi ko, Lord, it's not me, it's you. Grabe, naniniwala ako talaga. Ang laki talaga na idinagdag ng Lord sa pagkakilala ko sa Kanya. Kaya sabi ko, ang commitment ko guys, whatever I learned from God, whatever revelations I got from His Word, gusto ko talaga siyang i-share sa inyo. Makikita natin dito sa mga characters na to, ito pala yung pinagdaraanan ko. Ito pala yung pinagdaraanan ko. Kasi pinagdaanan din to ni Eve. Pinagdaanan pala to ni Abraham. Ay, ganun din pala si Joseph. O ganun din si King David. So, hindi ko kailangan mawalan ng pag-asa. Dahil proven ng mga characters na to that God is so faithful to His promises. But again, what to do while waiting on God's promises. Okay guys, gusto kong dito tayo mag-start. I found out that there are 5 phases of God's promises. Kapag meron kang promise na iaangkinin sa Panginoon, expect mo guys na merong 5 phases na nakita ko din dun sa 4 characters na binanggit natin. Okay, this is the first phase. Receiving God's promise. Lahat tayo, we have easy access to God's word. But God's personal message is not cheap. Just like now, maraming kayong nakikinig sa akin. Some of you will get special message tonight. Ang dami ng nangangaral at ang daming nagtuturo ng salita ng Panginoon. Pero hindi lahat nakakakuha talaga ng personal message galing sa Panginoon. Kailangan tayong magkaroon ng effort to get that promise, to get that personal message from the Lord. Guys, itong promise ng ating Panginoon, makikita natin to mula sa salita ng Panginoon, okay? Directly from your Bible, sa mga preaching, at yung iba, minsan nagkakaroon tayo ng dreams, nagkakaroon tayo ng revelations or convictions, pero guys, ang pinaka-basis natin is the Word of God. Pwedeng nagkaroon ka nga ng panaginip, pero hindi naman siya based sa Bible. Pwedeng taliwas siya sa turo ng ating Panginoon. So, you cannot claim that your dream is God's promise. Consider that our final authority is the Word of God. If you have revelations, if you have convictions that conform with the Word of God, then you can claim it. Kapag nagkaroon tayo ng time na i-meditate yung kwento ni Eve at yung promise niya, alam mo guys, pwedeng sabihin sa inyo ng Panginoon, anak, kung paano ko sinolusyonan yung pagbagsak, yung pagkakasala nila Eva, kaya ko ring solusyonan. Halimbawa, guys, nagkamali ka, bumagsak ka sa isang maling desisyon, nagkasala ka at yung pagkakasala mo na yon ay nagbunga ng consequence. Pero kapag pinag-aralan mo
at binalikan mo yung kwento ng Panginoon kay Eve at yung promise niya, then you can also claim, Lord, kung paano mong niredeem si Eve, si Eva dun sa kanyang pagbagsak, kaya mo rin i-redeem yung aking naging pagbagsak. Kaya mo rin akong hanguin, Panginoon. Nagets yung mga kapatid, faith is believing God's general promise to your specific situation. Pwede mo i-claim yung general promise ng Panginoon at iaangkinin mo siya yun sa specific situation ng iyong buhay. Pero guys, that's the first phase ng promise ng ating Panginoon. You have to get it. Mga kapatid, kailangan lagi ka nakikinig ng salita ng ating Panginoon kasi ang Panginoon lagi siyang may sasabihin in every specific situation ng buhay natin. Okay, hindi pa yan yung exciting part, guys. Next phase, guys, delay. Napansin nyo, dun sa mga characters na pinag-usapan natin kanina, may promise ng Panginoon, but there were always delays. Okay? Ito yung natanggap mo yung promise ng Lord, tuwang-tuwa ka. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your word. I claim it. I believe in your promises. Kaso lang, walang nangyayari. Then nothing happens. Okay, nagpray ka. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Lagi mo pang pinatutugtog yung favorite worship song mo kasi, Lord, thank you. I believe in your promises. I will have it. I will be healed. I will be blessed. Akin na to, Panginoon. Akin na tong trabaho na to. Akin tong babaeng pangarap ko o yung lalaking pangarap ko o akin na to kasi binigyan ka na ng Lord ng go signal, nagbigay sa'yo ng word na yes, anak, ibibigay ko sa'yo. Kaso lang, hindi nangyayari. Ilang araw na, wala pa. Lumipas ang 2 linggo, lumipas ang 1 buwan, wala pa din. Guys, if you get God's promise and if you confirm that promise, that message comes from God, guys, kahit may delay, always believe God will fulfill His promise. Pero part pa rin, guys, ng phase ng promises ng Panginoon, there are always delays. Guys, remember, yung sinabi ko sa inyo before, delays are not denial. Laging mas mahalaga tayo kaysa sa mga hinihingi natin sa Panginoon. Okay, ibibigay niya na sa'yo, pero hindi ka naman lumalim. Yes, ibibigay niya na sa'yo, pero hindi naman na-develop yung relationship mo sa Panginoon. Yes, ibibigay niya sa'yo, pero hindi ka na ulit magpe-pray, hindi ka na ulit lalapit kapag nakuha mo na yung hinihingi mo sa Panginoon. Again, part yan ng phase ng pangako ng ating Panginoon. Another phase, mga kapatid, difficulty. Okay, magkaiba yung delay sa difficulty. Iba yung naiinip ka pa lang kesa dun sa difficulty. Difficulty, guys, yung situation na nararanasan natin is opposite to the promises of God. Tingnan nyo. God promised Abraham that he will have a son. Ano nangyari kay Abraham? Anong sitwasyon ni Abraham? Guys, anong nabaog? Matandang-matanda na sila. They were too old to bear a child. Difficulty, opposite yon. Opposite dun sa promise ng ating Panginoon. Ano pa nangyari, guys? Dahil ang tagal nilang naiinip, guys, sabi nung asawa ni Abraham, sipingan mo na lang tong katulong ko. Kasi bata pa siya. O ano nangyari? Naanakan ni Abraham yung kanyang katulong. Guys, ano nangyari? Nagkaroon ng rivalry si Sarah at yung kanyang katulong. Bakit? Kasi yung katulong niya may anak, siya wala. Guys, difficulty ang naranasan ni Abraham. Joseph, what happened to Joseph? Yes, nag-promise ang Panginoon sa kanya na pagpapalain siya, magiging na susunod sa kanya yung kanyang mga kapatid, yuyuko sa kanya yung mga kapatid. What happened? Nagselos yung kanyang mga kapatid. Yung mga kapatid na sabi ng Panginoon, yuyuko sa'yo. Hindi yumuyuko, sinasaktan siya. Pinagplanuhan siya ng masama. Itinapon nila sa balon at kinuha yung kanyang damit at nilagyan ng
dugo ng hayop. At sabi dun sa tatay, naku po, patay na po yung paborito niyong anak kasi nilapa siya ng mabangis na hayop. At ipinagbili siya, guys, ipinagbili si Joseph sa mga dayuhan. At si Joseph ay naging katulong sa ibang bansa. Again, ang promise ng Lord, magiging tagasunod niya ang kanyang mga kapatid. Pero opposite yung nangyari, guys eh. I really want you to relate yourself and to examine yourself, guys. Tingnan nyo nga yung nangyayari sa'yo ngayon. Maybe you receive God's promise. You have it. Meron ka ng word ng Panginoon. O maybe nangyayari, guys, every time na uma-attend ka ng prayer meeting, yung salita ng Lord na i-share ko sa inyo, para sa'yo talaga. Ay, ito, yan yung Lord, sige, nagtitiwala ako sa'yo. Pero afterwards, after ng prayer meeting natin, opposite pa rin yung nangyayari sa'yo. Guys, again, hindi yan indication na umuurong na ang Panginoon sa kanyang mga pangako. I just want to tell you, you are on the right track. You are near to the fulfillment of God's promise. Huwag kang bibitaw. Amen? Huwag kang bibitaw, mga kapatid. Kung nasa difficulty stage ka na, kapit ka lang sa salita ng Panginoon. Amen? Kapit ka. Pero guys, kasi after pa ng difficulty, meron pang dead end akong nakita. Alam nyo guys, yung dead end, ito na yung point na when you are helpless and hopeless. And guys, ito na rin yung stage na kine-question na natin ng Panginoon. Nasabi mo sa Panginoon, totoo ba? Lord, totoo ba? Sumunod naman ako sa iyo ah. Lord, naging faithful naman ako. Lord, pinatawad ko siya. Lord, inunawa ko. Lord, ibinigay ko. Lord, sinacrifice ko. Hindi ko nga inuna yung sarili kong gusto, pero dahil nga may difficulty, may delay, dumadating na tayo sa parang dead end at sinasabi na natin sa Panginoon, parang mahal mo pa ba ako? Totoo ba yung salita mo, Panginoon? And guys, if you are in this stage, diyan tayo magpe-pray ngayon. Okay guys, kung ito na yung stage na pinagdaraanan mo ngayon, mga kapatid, balikan mo yung mga characters na binanggit ko sa iyo kanina. Abraham, dumating din siya guys sa dead end. Why? Guys, nung minsan nangako ulit ang Panginoon sa kanya, alam nyo guys, natawa na si Abraham eh. Hindi na siya makapaniwala na talaga ba, magkakaanak pa ako, matanda na ako. Natawa na siya guys. Hindi na niya mapaniwalaan yung natuto pa rin pa ng Panginoon yung kanyang mga pangako. And guys, again, doon sa kwento nila, God fulfilled His promises at the perfect time ng promise ng ating Panginoon. Maybe guys, you are at your dead end. Maybe, hindi ko alam guys kung nung mga nakaraang araw, ito na yung sinabi mo sa prayer mo sa Panginoon. Lord, tuloy pa ba? Lord, totoo pa ba? Gagawin mo ba yung pinagpe-pray ko? Akin pa ba yung pinapangarap ko, Panginoon? Mangyayari pa ba yun? And guys, naniniwala ako, after all these 4 phases, the final phase will come. And that is the fulfillment ng salita at ng promise ng ating Panginoon. Guys, maraming promises ang Panginoon na tinupad sa akin. Marami pang hindi pa nagagawa. Marami pa. Inaantay ko pa. Maybe some of God's promises, nandito pa lang ako sa difficulty. Pero guys, kung nandun ka rin sa difficulty phase, kung nandun ka na sa dead end, guys, itong prayer meeting na to, para to sa atin. Para sama-sama tayong magpalakasan at sama-sama tayong manatiling kumakapit sa salita ng ating Panginoon. At naniniwala ako guys, one of these days, kagaya ng mga na-experience natin, yung mga testimonies ng ating mga kapatid na kasama natin dito, ang dami na nating narinig na yung mga pinagpe-pray natin dito, nangyari na. Guys, kasi isang bagay na dapat pa natin gawin, remember what God can do. Okay, wherever you are, kung nandun ka sa delay phase, kung nandun ka sa
sa difficulty or nasa dead end ka na, this is one thing that you should do. Remember what God can do. Remember, God can turn death into life. Do you believe that, mga kapatid? Yung ang patay na bubuhay ng Panginoon. Amen? Hindi ka pa patay. Buhay ka pa. May gagawin pa ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Huwag kang bibitaw sa pagtitiwala mo sa Panginoon. Sabi guys, sa Romans chapter 4, verse 17, gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa sa harapan ng Diyos na kanyang sinampalatayanan na nagbibigay buhay sa mga patay at ang mga bagay na hindi buhay noon ay binubuhay niya ngayon. Yes, maybe nandiyan ka na sa dead end. Parang patay na yung pag-asa mo. Parang wala ka nang makitang hope. Alam niyo guys, minsan isa sa mga pastors natin sa Mountain High Faith Church, si Pastor Rod, nag-uusap kami nung speaker nila ako sa kanilang Thanksgiving Day. Isa sa mga members niya doon, ang prayer niya daw magkaroon talaga sila ng sasakyan para sa mission nila. Then habang nagpapatotoo yung kapatiran na yun, I just felt it in my spirit. Nakiisa ako sa prayer. Sabi ko, habang nakikinig ako, Lord, bigyan nyo nga po talaga sila, Pastor Rod. Nung bago kami umalis, sabi ko, Pastor Rod, makikiisa ako sa prayer na magkaroon kayo ng bagong sasakyan. Yung sasakyan talaga na magagamit nyo sa mission. Sabi ng Pastor Rod, o nga, Pastor Roel, kailangan talaga namin yung kaya lang. Alam niyo yung pagkasabi niya ng kaya lang. Sabi ko, Kuya Rod, yan ang aalisin natin. Yung kaya lang. Kasi minsan, nagpe-pray tayo but we doubt na kayang gawin yun ng Panginoon. Meron tayong reservation na, Lord, I claim that you will do it. But, meron tayong, but, how? Paano? Guys, it is not our problem. It is not our task kung paano to gagawin ng Panginoon. It is His task. It is His job. And guys, God can make the dead alive again. Amen? Yung kung patay na yung pag-asa mo, kung wala ka nang makitang solusyon, and guys, congratulations. Kasi yan yung favorite part ng Panginoon, yung wala ka nang makitang solusyon, kasi ang Panginoon na lang ang gagawa nito para sa'yo. Guys, remember, isa pang bagay na naaalalahanin natin sa Panginoon, remember, and we have to focus on what God can do. Amen? Lagi niyo tatandaan ha. Ano ba yung kayang gawin ng Panginoon? Sabi nga dun sa binasa natin, yung patay kaya pang buhayin ng Panginoon eh. God can do anything and nothing is difficult for Him. Guys, alam ko minsan hindi to question sa atin eh, na God can do it. Pero minsan, ito yung nagiging tanong sa atin. Willing pa bang gawin ng Panginoon? Yes, kaya niyang gawin. Pero ang tanong, willing pa bang gawin to ng Panginoon? Guys, kapag nag-aantay ka, whatever phase you are in, guys, always focus on what God is willing to do for you. And remember this verse. Sabi sa Romans chapter 8, verse 32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Imagine niyo guys, sige, kung magdududa ka na hindi na gagawin ng Panginoon yung kanyang pangako, guys, naibigay niya na nga yung pinakamahalaga niyang yaman eh. Yung pinakamahalaga niyang treasure, His only begotten Son. He gave His only Son. Then, what else He cannot give? That's the magic question. Ngayon kung tinatanong mo ang Panginoon, Lord, pagpapalain mo pa ba ako? Panginoon, i-deliver mo pa ba ako? Panginoon, i-redeem mo pa ba yung relationship namin? Panginoon, gagawa ka pa ba? Guys, inuulit ng Panginoon na ibigay ko yung anak ko para sa'yo. Guys, hindi lang kayang gawin ng Diyos ang mga imposible. Gusto rin niyang gawin yung imposible para sa atin. Guys, sana makita natin ang Panginoon as a loving Father. Amen? If He can do it, He will do it. If you need it,
He will provide it. Amen? Dahil ang proof, guys, ang resibo natin ay si Jesus Christ. Ipinadala yung kanyang nag-iisang anak. And focus, guys, focusing on strengthening our faith in God. Kapag inaalala natin, guys, yung kayang gawin ng Panginoon, ito yung ginagawa natin. Pino-focus natin na palakasin ang ating mga pananampalataya. Ano yung mga bagay na sa tingin mo sa'yo, effective ways na para ma-strengthen yung faith mo sa Panginoon? Kung nakaka-relate ka dun sa mga sa phases, sa different phases ng promises ng ating Panginoon, at kung naranasan mo na yun, at kung meron kang personal, guys, experience kung paano mo napalakas yung pananampalataya mo sa Panginoon. Guys, you can freely share your thoughts. And ako, nagawa ko yung part ko, and naniniwala ako you have something na kahit ako magbe-benefit. Kaya guys, huwag kayong mahiya sana na mag-share. So while I'm waiting, guys, erase nyo lang yung hands nyo dyan sa button nyo, or open your mic, then you can share. Guys, huwag kayong mahiya, may nangangailangan yan.